Una sa lahat ay salamat sa Panginoon sapagkat tayo binigyan ng pagkakataon na ipagdiriwang ang araw ng pasasalamat sa lugar na ito ng Jesus Christ the Deliverer Church dito sa Giginto, Bulacan. At salamat din po kay Apostol Renato Carillo na nagbahagi ng salita ng Diyos tungkol sa pasasalamat. And join me please in the book of Luke, chapter 10, verse 21. In that hour, Jesus rejoiced in the Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and revealed them to babes. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. Sa atin pong pang-araw-araw na relasyon sa Diyos, and we call that personal intimacy, God is expecting that we will respond to Him. At sa po rito yung salitang praise. Praise is our response to God's greatness. Yung second po ay worship. It is our response to God's worthiness and holiness. Thanksgiving is our response to God's goodness. The message was really stirring up our spirit that there is power in thanksgiving. For the Lord said that in all things we give thanks to the Lord. We are again reminded na kailangan meron tayong pusong mapagpasalamat at na-stir up yung aming faith, especially yung power of declaration ay talaga namang napaka-powerful po ng spirit of thanksgiving. At ang isang rema word nga doon ay yung kayang ibigay ng thanksgiving. No, nasa thanksgiving pa lang ang mga anak ng Diyos makararanas na ng mga himala, tanda at kababalaghan, mararanasan ng pagbuhos ng pagpapala ng Diyos, and of course the demonstration of God's power. Hindi mahalaga kung may natapos o wala. Ang mahalaga ay ginagamit ng Panginoon ang taong marunong magpasalamat at marunong magpakumbaba. Kaya po, in all things, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Yung po ba daman-daman niya na ina-appreciate natin yung goodness na naranasan natin sa Kanya. Regardless of anything and everything, ano man po yung tinanggap natin, maliit o malaki, nahawakan na o tatanggapin pa lang, nagpapasalamat tayo na husto. And we do that not for a show, with the spirit of gratitude. Ay tali, sa totoo lang, hindi nyo na kailangan ng prayer. Sobra na kayo sa prayer. Ang kailangan nyo magpasalamat na matagal na kayong magaling. Kaya pag-isip mo sa umaga, ba't di mo taas yung kamay mo? Lord, salamat po. Pinagaling mo na ako. O kalalawa ko, magpuri ka. Lahat ng bahagi ng katawan ko, magpuri ka. Utak ko, kornea ko, retina, pupil, eardrum, atay, lapay, abdobago, bituka, ugat, buto, litid, dugo, laman, magpuri ka. Pinagaling ka na ng Panginoon. Kaluluwa ko, umawit ka. Yung kasalanan mo, pinatawad na ng Diyos. Tinubos ka niya sa bingit ng kamatayan. Kinoronahan ka niya ng kagandahan at kabutihan niya. Binusog niya yung labi mo ng magagandang bagay. At pinalakas niya ang iyong katawan na higit pa sa isang kabataan. Purihin din ang Panginoon sa mensahe ni Apostle Carillo. Very timely, lalong-lalo na itong celebration na ito ng Thanksgiving. Actually, yung kanyang message, sa totoo, hindi naman talaga ito bago. No? Pero because of the anointing, because of the power of God, talagang tumitimo sa puso at sa buong pagkatao. Mararamdaman ang kapangyarihan ng Panginoon. When I saw the cassette tape before, I was so amazed by the message about deliverance, signs, and wonders. But now, when Apostle stand in the pulpit, I saw him a different person. A very meek person,
a very humble person and giving all the glory to God. And I'm so blessed. He is really anointed, blessed man of God. Talagang iba yung pagbibigay niya ng mensahe ng Panginoon dahil ito ay nanggagaling sa kanyang puso, and he is really thankful, a model of a grateful man of God na talagang mararanasan mo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay niya at ng kanyang pamilya na ini-impart naman niya sa buhay ng bawat isa na nakikilala niya along the way of his life. Talagang nakaka-touch ng puso kasi it was clearly described na minsan we are very limited sa prayer, pero kanina nabanggit doon na to have more of thanksgiving sa ating Panginoon. Na let us always look at the brighter side of life instead of dwelling on the negativity. No? Maraming salamat, Apostle, sa napakagandang mensahe na yan. Ask Lord, sanctify your pulpit. Sanctify your pulpit. Sanctify your pulpit. Hindi lamang po mga Kristiyano sa Pilipinas, but I appeal, Father God, but worldwide. Kaya para maging networking company ang pulpit ko. Kaya ako lahat ng tatayo, lalo yung malaking gawan, sa ng video ng lahat ng speaker, ay magkaayos ng sarili. Hindi ka alam ang anointing, or they preach anointing, but they don't respect your holiness. And I have been, Father God, for extended mercy to your church worldwide, who they are. I ask, Father, for your mercy. Sanctify the pulpit and sanctify your people from the pulpit down to the congregations. The love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the communion, the fellowship, the leadership, the guidance, the control of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' mighty Nung name. tumayo pa lang siya sa stage, talagang hindi ko na po ma-explain yung feeling ko na bigla na lang akong naluha and talagang na-overwhelm na ako talaga. Then tears kept flowing sa aking mga mata. Na-stir up ulit yung aming dedication in continuing serving the Lord. Kaya powerful yung declaration niya para sa music ministry. Iba yung anointing na dala talaga ni Apostle Carillo. Ramdam na ramdam talaga ang pagsama ng banal na Espiritu sa buhay ni Apostle Carillo. Siyempre, maraming mga realization from the Word of God at sa karanasan ni Apostle Carillo, mga pinaranas ng Panginoon na mga himala, tanda at kababalaghan na dapat naman talaga na nilalakaran, nararanasan ng mga anak ng Diyos, lalo na ng mga lingkod ng Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil talagang ginagamit siya ng Lord mightily, especially in the message of holiness, with signs, wonders, and miracle. Kaya purihin ang Panginoon sa matagal na rin na narinig namin siya. Nakakasabay pa namin dati sa mga radio station. Pero praise God at nakita-kita rin tayo na truly siya ay tunay na servant of the Lord at patuloy ginagamit ng Diyos here in the Philippines and around the world. Kaya we pray na bigyan pa siya ng mahabang buhay, malakas at malusog, at maging ang kanyang nag-iisang asawang period. I thank God for the life of Apostle Carillo po, for praying with the business and the life po namin mag-asawa. I thank you for the prayer and the blessing na binigay niya sa amin po. And thank you, Lord, sa buhay po ni Apostle Carillo. So salamat sa mga patotoo. Ganun din sa patotoo ni Apostle Rene. Sinyan niya rin ang kanyang buhay noong nakaraang panahon at ngayon siya pinagpala din katulad doon natin ngayon. At alam po natin na napaligaya natin ang puso ng Panginoon sapagkat ang araw nito araw ng pasasalamat sa lahat ng mga bagay na binigay, pinagkaloob sa atin ng Diyos. Mula sa wala tayo ay pinagpala. Kaya once again, to God be the glory, honor and praises belongs to God sa lahat ng ginawa niya sa buhay natin lahat. At ang lahat po'y magsabi ng, Lord, thank you for blessing me so much. I will bless you, Lord, with all my heart. Your praise shall be continually in my mouth. Thank you for giving me a thankful heart. Amen.